on. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa mga awitin na Beloved Jesus Finest Generation Choir. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang napakasaganang pagbuhos sa kanyang presensya sa ating pong kalagitnaan. Purihin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay darako na sa isa pang bahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon, ng ating naman pong pagkakaloob, pagbibigay ng ating mga tithes and love offering. Praise the Lord. Narito po ang ating beloved retired SPO2 Rico Balise, mga minamahal sa pagpaliwanag sa ating pagkakaloob po sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless. Beloved Preacher Marsa Pacton, purihin po natin ang ating pinakmamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Glory, glory to God. Mga minamahal, bago po tayo magpatuloy sa pagpapaliwanag tungkol po sa pagbibigay, ako po ay nagpapaabot ng taos sa pusong pagpupuri, pagpaparangal, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tangi lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. At double honor din po sa ating minamahal ginagalang beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our living God, ganyan po sa kanyang mga minamahal sa buhay. At patuloy din po natin inaalala ang turo na iniwan sa atin ng ating minamahal, beloved as an Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. At mabati rin po ako ng magandang gabi na po sa ating beloved ordained preacher, beloved preacher, elders of the church, webcast viewer, at sa inyong lahat mga kapatid, sa mga baguhan, sa mga datihan, magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakmamahal na Hesus Kristo. Mga minamahal, narito na po tayo muli sa pagpapaliwanag tungkol po sa pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at sa mga handog. At hindi po natin ito dapat pagsasawaan, mga minamahal, sapagkat ito nga po ang ating tungkulin. Ito nga po ang ating obligasyon na lagi po natin na paluguran ang ating mabait na Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sapagkat sabi nga po sa mga ganitong mga hain, siya po ay lugod na lugod. Na sinasabi nga po dito sa Hebreo 13:16, datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya po mga minamahal, sa pagbibigay po natin ngayon, hindi po ito kawalan, hindi po ito kalugihan, kundi meron po itong balik na masaganang pagpapala. Sapagkat kung tutuusin mga kapatid, maging ang ating buhay mga kapatid ay kulang. Wala po tayong maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na gawa niya tang buhay. Sapagkat nung araw mga kapatid, ang buhay po natin ay wala pong direksyon. Nariyan magulo mga minamahal ang ating buhay. Walang kapayapaan. Noon yun mga minamahal. Subalit ngayon mga kapatid, ang masasabi po natin na tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil po yan sa pagtalima. Dahil po yan sa pagsunod. Sa kalooban ng ating mahal na Panginoon na itunuro ng ating beloved parents in the Lord na matapang nilang ipinangaral ang kahalagaan po ng pagbibigay, mga minamahal. Kaya po mga kapatid, wag po nating kalimutan, sa bawat pagpapala, maliit man yan o malaki, ay laging meron pong kabahagi ang ating mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Na sinasabi nga po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ang tapat na tao ay mananagana sa mga pagpapala. Na ipinangako naman mga minamahal ng ating mahal na Panginoon na hindi niya tayo pagkukulain. Sapagkat mga minahabang tayo po ay patuloy na nagbibigay, habang tayo po ay patuloy lamang na tumatalima, nagtatapat, doon naman dumadaloy ang masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Na sinasabi nga po dito sa Malakias 3:10,
na atin dalhin ang ating ikasampung bahagi at manghandog upang makaroon, mga minamahal, ng pagkain sa aking bahay. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, upang matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Sapagkat siya rin po ang may sabi na subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng Mahugbo, kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at iulok ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na sinit na kalalagyan. So malinaw, mga minamahal, ang sinasabi ng banal ng nakasulatan na ating nabasa, na kung tayo po ay susunod lamang sa bahayang ito ng pagbibigay, tunay na tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Na sinabi rin po dito, mga minamahal, sa awit 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give the desire of thine heart. Na ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo raw po ay magpakainit sa paglilingkod at sundin po natin ang kanyang salita. At ang lahat ng desire ng ating naisin, desire ng ating puso, ito po ay ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Na sinabi rin po dito sa Mateo 6:33, na unahin mo lamang ang Diyos sa ating buhay, lahat ng bagay ay ipagkakalob niya po ito sa atin. Amen. Kaya po, mga kapatid, sa oras na ito, ibigay na po natin ang para sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay mawala sa sumpa at tayo po ay tatanggap ng mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung nakhanda na po ang ating ipagkakaloob, mga minaman, atin na pong itaas. At ito po ay panalangin ng ating beloved brother SPO for Pedro Nadres. Amen. Upang ito po ay babasbasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. God bless you po, beloved. SPO2, Rico Balisi. Hallelujah. Sa pinagpalang pagkapaliwanag, atin pong itaas, buong ikasampung bahagi at mga handog, babasbasan ng Diyos, panalangin ng iyong panglingkod. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, amang banal, ang Alpha at ang Omega, ang ating pinakamamahal mo na Jesus, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala sa punang panalangin ng iyong propetang nilangisan. Narito po ang iyong mga anak sa dako ng pagbibigay, buong ikasampung bahagi at mga handog, ibinibigay sa iyong panalagawain ng buong katapatan. May kagalakan sa puso, inuuna ang iyong kaharian at katwiran, sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay. Basbasan mo po ito para sa pangailangan ng iyong mga banal. Lalo tikit magamit po ito sa pamamalakay ng maraming kaluluwa, sa pagliligtas ng maraming buhay. Hallelujah. At sa aming mga kapatid, gusto rin pong magbigay subali dahil sa kawalan. Bigyan mo rin po sila ng matatag na hanap buhay o negosyo upang sa susunod na pagkakatipon, sila rin po yung makabahagi. At ito naman po sa mga nag-aalinlangan, naghihinayang, bigyan mo po sila ng ganap na panampalataya upang po silang matako sa sumpa mo na pa sa pagpapala. Pasaganahin mo po abundant blessing sa mga bukas palad, walang sawang nagkakaloob. Ibalik mo ng higit pa sa aming inaasahan upang patuloy kami magamit sa pagbibigay. Sa pangunang panalangin ng aming minamahal na pastor, Will Estrada Almeida, in the mighty name of the Jesus. Amen.
the Lord. God bless, beloved choir, sa pinagpalang papuring awit. Gano'n din po sa walang sawang nagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Glory, glory to God. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa kasunod na bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na kung saan tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating pinagpalang mga aral, beloved brother Preacher Mars Pacton, at bilang nga paggalang po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos. God bless you po sa ating beloved, elder beloved Valderico Balise, mga minamahal. Tayong lahat ay manalangin para po sa ating pakikinig po ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. O po nagkilang mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, sa mabanal, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aming taus-pusong pasasalamat, aming pagpupuri sa iyong dakila, banal at makapangyarihang pangalan sa bawat mahal na Panginoong bahagi ng aming panambahan na kami sinamahan. Sa araw na ito, higit sa lahat sa iyo napakatamis sa presensya na patuloy mong ipinadarama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig po namin ng mga banal mong salita. Bagong lahat, kami mahal na Panginoon ay nagsusumamo, may nakapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkamalit, nagkasala sa first prayer ng aming beloved Honorable Pastor. Lakipan mo na kapangyarihan, pag-ibig at panampalataya ang mga banal mong salita sa gabing ito. Sa oras na ito, sinasaway namin ang lahat ng mga paganilangan hadlang, anumang gawa ng kaaway, cast out from us in the mighty name of Jesus, the most of heroes and Philippine doubts, cast out in Jesus' name. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord, mga minamahal. At sa mga sandaling ito ay nagpapaabot po ako ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas po na pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ating dakilang Diyos is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. And also we greet po with love and respect and double honor to the man of God, our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Waldis Almeida. Magandang gabi po sa aming minamagginagalang mahal pastor. We love you so much po. And also we greet po with love and respect the beloved Almeida children and family. Always shares and remember the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga beloved brethren all over the Philippines, throughout Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig po ng ibang bansa, sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, beloved brethren, co-members, co-workers, magandang gabi sa ating pong lahat. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal kasulatan, mapalad ang tao na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mapalad ang isang Kristiyano na ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan, maminamahal, ay sa pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, sinasabi ng salita ng Diyos, ang sabi po ng Psalms 143 verse 10. Praise the Lord, maminamahal. Basahin po natin, kaya hindi lang po. Dito po sa aklat ng mga awit, 143, ang talata po ay Gs. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ang ating tema, mga minamahal, obeying God's will. Sa pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng talatang ating nabasa, mga minamahal, teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. So mga minamahal, sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon, dapat, maminamahal, ang sabi ng Biblia, bilang isang Kristiyano na umiibig sa ating mahal na Panginoon, ay matutunan nating sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi na tayo yung master ng sarili natin. Kapag ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin, maminamahal, ginagawa natin ang lahat ng bagay na nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Sa pagsunod natin, mga minamahal, sa utos ng ating mahal na Panginoon, nire-require tayo ng ating mahal na Panginoon na tayo ay, sabi ng banal na kasulatan, maging masunurin na mga anak ng ating dakilang Diyos.
Doon mamakita, mga minamahal, kapag ikaw ay naglilingkod na po sa ating mahal na Panginoon, na totoo ang pagiging Kristiyano mo, totoo ang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon, laging ang ating kagalakan, katuwaan, mga minamahal, habang nasa atin ang buhay na bigay ng mahal na Panginoon, habang nasa atin ang lakas na nanggaling sa ating mabait na Diyos, patuloy nating susundin ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakaraming mga blessing, napakaraming mga pagpapala na inilaan at inihanda ng ating mahal na Panginoon sa mga matapat na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ano mga minamahal, ang sabi ng Biblia, na kapag ikaw ay sumusunod sa ating mahal na Panginoon, hindi na ikaw yung masusunod, kundi mismo ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, Galatia 2, talatang 20 at 1 Pedro 1:14. Amen. Dito po sa Galatia, Kabanata 2, ang talata po ay 20 na sinasabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. God bless you po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 14. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito pala mga minamahal yung ninanais po ng ating mahal na Panginoon. Sa pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, minsan isipin natin, pagka yung ipinagagawa ng mahal na Panginoon ay magaan lamang, 100% susunod kagad tayo. Pero pag nire-require na po ito ng sacrifice, nire-require na po ito mga minamahal sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, kailangan ka nang magtiis, magsakripisyo. May mga ilang mga Kristiyano nang sabi nila mahal nila ang Diyos, ngunit nahirapan silang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi nila kayang ipagtanggol, mga minamahal, ang kanilang pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Tingnan niyo po. Kapag ikaw pala ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Kayo yung mga pita ng laman, pita ng paningin, mga makahalay na mga pag-iisip, mga maruruming mga bagay. Hindi na dapat yan, mga minamahal, ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga minamahal. Maging ang ating mga pananalita, ang mga labi, dapat nag-iingat tayo. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kapag hindi nag-iingat, mga minamahal, maliit lang na bahagi ng katawan natin ang labi, ngunit pwedeng maging lason ito. Pwede mga minamahal makapanakit, makapanira ng iyong kapwa Kristiyano. Kaya pag sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, iniwanan mo na yung dating buhay mo, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Iniwanan mo ng minamahal yung dating pagkatao. Namatay ka na, mga minamahal. Namatay na yung dating pagkatao natin. Hindi na tayo ang nabubuhay, mga minamahal, sa ating sarili, kundi ang nabubuhay mismo ang nagbigay buhay sa ating dakila at ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ngayong mga matatapat na mga anak ng Diyos, obedient children of God. Amen? Kahit umuulan yan, bumabagyo yan, kahit minsan wala nang maisaing, paminamahal, nasa kahirapan, nananatili silang naglilingkod sa Diyos. Nananatili sila sa kamay ng ating mahal na Panginoon, anuman ang dumating sa buhay nila. Amen. Sapagat ang tinitingnan nila palagi, yung magaganda at mabubuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay nila. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen.
Mga minamahal, so sabi ni Pablo, ang nabubuhay na sa Kanya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na umibig sa Kanya, mga minamahal, at nagbigay ng buhay sa Kanya. Kaya, bilang Kristyano, bilang mananampalataya, kinakailangan maging masunurin tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag tayo, mga minamahal, sumuway tayo sa utos sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw, mga minamahal, ay lumabag sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, let us remember, God is watching over us. Nakikita ng mahal na Panginoon ang lahat ng ginagawa po natin. Sa lihim o hayag, lahat ng bagay ay nalalaman ng mahal na Panginoon, and we cannot hide from God. Kung ano ang ating itinanim, ito po ang ating aanihin. Nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Nagtanim ka ng kasiraan, aani ka ng kasiraan. Nagtanim ka ng pagpapala, ng katapatan, aani kang masaganang pagpapala dahil sa iyong pagsunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan natin, mga minamahal, ang isang lingkod ng Diyos. Inutusan ng mahal na Panginoon si Jonah na pumunta sa Ninive para magbigay babala sa mga naninirahan sa Ninive na darating ang pagwasak, narating mga minamahal, ang kanilang mga minamahal buhay ay nasa tinatawag, mga minamahal, na kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan. Nung inutusan ng mahal na Panginoon si Jonah, imbis na pumunta siya sa Ninive, mga minamahal, nagpunta siya at nakita niya, mga minamahal, ang daong na papunta ng Jophe, papunta ng Tarshish, at nag-iba siya ng kanyang daan. Sinuway niya ang utos ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Bible, habang siya'y nakasakay doon, sabi ng Jonah 1 verse 4, mga minamahal, and then Jonah 1 verse 9 to 16. Praise the Lord. Dito po sa Jonas, Kabanata 1, ang talata po ay 4 at 5. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Na makagayoy nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahan na nga sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Amen. Amen. God bless you po. Praise the Lord. Next verse. Dito po sa aklat ni Jonas, Kapitulo 1, ang talata po ay 9 hanggang 16. At kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain, na magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa sapagkat talastas na mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayon may ang mga lalaki ay nagsisigaod ng mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nagsabi, ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagi sa dagat, ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. 16. Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. Amen. Palakpakan nating lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sa Book of Jonah, makikita natin, mga minamahal,
ang kapangyarihan ng pagsunod, the power of obedience, mga minamahal, and the terrible cause of disobedience. Una, mga minamahal, yung terrible cause of disobedience. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, inutusan ng ating mahal na Panginoon mula sa verse 1 to verse 3 ng chapter 1 ng Book of Jonah, mga minamahal. Inutusan ng mahal na Diyos si Jonah na lingkod ng Diyos na pumuraon sa Nineveh. Ngunit natakot siya, mga minamahal, sapagat marahil inisip ni Jonah, hindi siya paniwalaan ng mga taga Nineveh. Kaya mga minamahal, nag-iba siya ng kanyang daan. Hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Minsan ganun sa buhay Kristiyano. Minsan inisip natin, mga minamahal, kapag maraming pagpapala, maraming blessing, wala tayong sakit, wala tayong problema, mga minamahal, easy ang lahat. Minsan, mga minamahal, sabi nga nila, mga minamahal, yung hindi ganun kalalim yung ating service sa Diyos pag wala kang mabigat na trials. Parang magaan lang, mga minamahal, yung sacrifice. Dahil everything is provided. Minamahal, hindi ka pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Maganda na ang kalagayan natin. Pero minsan, kapag nasa kagipitan ka, pag ikaw ay pigang-piga, mga minamahal, dahil sa trials mo, araw-araw mong iluluhod ang tuhod mo, itataas ang kamay mo, at manalangin ka sa Diyos. Dahil nararamdaman mo, mga minamahal, yung bigat ng trials. So minsan, sa buhay natin, yung terrible cause of disobedience, makagagawa ang mahal na Panginoon ng kanyang kapangyarihan kapag na-realize natin ang ating pagkakamali. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Amen. Pumalakpak po ang lahat ng mga pinagpala ng ating mabayin na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, nung nandun na po sa daong, mga minamahal, si Jonah, at tumatakas siya, he is running away for God's calling, which the Lord God commanded him. Tumatakas siya, mga minamahal. Kaya nung nandun na po siya sa daong na yon, natulog siya. Himbing ng kanyang pagkakatulog. At sa mahimbing niyang pagkakatulog, sa gitna ng dagat na yon, ay bumangon ng isang malakas na unos. Ano pa't lahat po, mga minamahal, na mga nakasakay doon ay nabahala. Nabahala sila. Dahil hindi pangkaraniwang unos, mga minamahal. Sabi ng verse 4, chapter 1, verse 4, kung babalikan lang natin, mga minamahal, sabi po sa verse 4, mga minamahal, sabi rito, but the Lord sent out a great wind into the sea. Tingnan niyo po. Nagpadala, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ng napakalakas na hangin, unos sa gitna ng dagat. And there was a mighty tempest in the sea. Amen. So that the ship was like to be broken. So, hindi ordinaryong unos, mga minamahal. Wawasakin niya, mga minamahal, yung sinasakyan ni Jonah at lahat ng mga nakasakay doon. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. Dahil meron pong dumating na malaking unos, dito na po pumasok yung Diyos sa isip ng mga tao na nakasakay doon. Amen. Dito na po pinag-uusapan ng Diyos kapag meron na silang mabigat na pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. And cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. Lahat ng bagay na nakapagbigat doon sa barko, mga minamahal, ginawa na po nila para gumaan po ang barko. Inihagis nila sa dagat. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Ngunit si Jonah, tulog na tulog siya. Kaya nung malaman, mga minamahal, sabi po ng verse 9 to 16, nagpakilala si Jonah na siya'y isang servant na mahal na Panginoon. A Hebrew man that feared the Lord and the God of heaven, which had made the sea
and the dry land. Then were the men exceedingly afraid and said unto him, Why hast thou done this? For the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Nalaman ng mga tao, mga minamahal, na si Jonah ay tumatakas sa ating mahal na Panginoon. Tumatakas siya, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Jonah, ihagis niyo ako doon sa dagat. Ihagis niyo ako doon sa dagat. Mga minamahal, yung mga taong naroon, hindi maatim na kanilang konsensya, na sila, mga minamahal, ay maghagis ng tao doon sa dagat. Dahil buhay yun, mga minamahal. Mahalaga yun. Pero doon ay pinakita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, the Lord is always there, mga minamahal. When you are in troubles, He will save you. He will rescue. Amen? Bagaman inihagis na doon, mga minamahal, si Jonah, nagpadala ang mahal na Panginoon malaking isda. Sa loob ng 3 days and 3 nights, nandun si Jonah. At yung malakas na unos, huminto yun, malakas na hangin, huminto yun, mga minamahal. Sapagat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga. Nung nandun ang mga minamahal sa dalampasigan si Jonah, sumakay uli siya at ang kanyang biyahe papunta na po ng Nineveh. When he is in Nineveh, mga minamahal, sabi ng Bible, nung ipinangaral ni Nineveh, Jonah warned the people of Nineveh. Binigyan niya ng babala ang mga tao sa Nineveh. Nang marinig ito ng hari, ang hari na pinakamataas doon sa bansa ng Nineveh, siya ay nagtanggal ng kanyang damit hari. Siya, mga minamahal, ay nanikluhod. Siya po, mga minamahal, at lahat ng mga naroon sa Nineveh ay nanalangin sa Diyos. For 3 days and 3 nights, sila po'y nag-ayuno. Nag-fasting sila. At humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, the terrible cause of disobedience, nandun minsan darating yung danger, nandun yung kapahamakan, but the blessing of being obedient, nandun yung protection ng mahal na Panginoon. Nandoon, mga minamahal, yung pangangalaga ng Diyos. Nandun yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because the way of the Lord is always perfect. Kapag ang mahal na Panginoon po ang nagpaplano sa buhay natin, huwag tayong mag-hesitate, mga minamahal. Huwag tayong magkaroon ng dalawang pag-iisip, karakadaka. Sumunod tayo sa nais ng Diyos. Sa pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon, naroon, mga minamahal, ang pangako ng Diyos na tayo, mga minamahal, ay palakasin niya. Hindi ka man lupaypay, hindi ka man lamig, mga minamahal, kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Psalms 18, verse 30 hanggang verse 32, maminamahal, at last 2 verses, Deuteronomy 5:33, Exodus 19, verse 5. Last verse natin yan mamaya. Dito po sa mga awit, Kabanata 18, ang talata po ay 30 hanggang 32. Dito po sa 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Yes, amen. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan Hallelujah, at amen. nagpapasakdal sa aking lakad. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Psalms 18:30 to 32, maminamahal, praise the Lord. Hallelujah. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. For who is God save the Lord, or who is a rock save our God? It is God that girded me with strength, and make it my way perfect.
Ganyan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang plano ng tao, mga minamahal, minsan nabibigo. Ang mga pagsuway sa kalooban ng Diyos. Minsan, maraming Kristiyano, kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Nangungusap ang ating mahal na Panginoon. Ngunit, nag-aalangan silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi buo mga minamahal ang pagsunod sa nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin kung binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng pusong naging masunurin sa kanyang palatuntunan. Naging masunurin ka mula ng araw na ikaw ay naligtas. Hanggang sa oras na ito mga minamahal, hindi nagbabago ang iyong puso, ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Minsan mga minamahal ganon, yung terrible cause of discouragement. Maminamahal of being disobedient. Pag ikaw, maminamahal, ay sumusungay sa kalooban ng mahal na Panginoon, lumilis ka ng iyong landas. Kaya sabi mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, always think about this. When we are obeying God's will, pag sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, brighter ang future ng mga anak ng Diyos. Amen? Maliwanag yung landas na nilakaran mo, mga minamahal. Hindi ka nangangapa sa dilim. Dahil lagi natin, mga minamahal, nakikita yung magandang plano ng mahal na Panginoon. After trials, alam natin, mga minamahal, hindi pang matagalan po ang pagsubok. Pag ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, pagkatapos ng trials, darating yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Minsan, tutuwirin ka ng Diyos. Minsan, lilinisin ka ng mahal na Panginoon para mawala yung pride. Kasi, bakit hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos? Dahil pride. Mataas ang tingin natin sa sarili natin. Kaya, napakapalad lagi mga minamahal kapag ikaw ay mapagpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. Always humble yourself before the eyes of the Lord. The more ka, mga minamahal, nagpakababa sa harap ng mahal na Panginoon. Ano mang narating natin, ano mang meron tayo, hindi mo pwedeng maipagmalaki sa Diyos. All comes from the Lord, and all glory must be unto the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, Deuteronomy 5:33, and last verse, kindly, maminamahal, Exodus 19, verse 5. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, ang talata po ay 33. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ng Diyos upang kayo'y mabuhay. Amen. At upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Amen. Yes, hallelujah. God bless you po. Praise the Lord. Last verse po tayo. Dito po sa Exodo, Kabanata 19, ang talata po ay 5 na sinasabi, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Obeying God's will for our good, mga minamahal, that we may live, mga minamahal, long life, that the Lord will bless us. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, magiging tanging kayamanan tayo sa Kanya. Sa pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi mo tinitingnan, mga minamahal, gaano, mga minamahal, na yung rami nang nagawa mo na. Gaano na, mga minamahal, kalaki, mga minamahal, ang nagawa mo sa ministry. Hindi po ganon. Ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, lagi na sa isip natin, mga minamahal, wala pa tayong nagawa. Yan, mga minamahal, ang principle ng ating beloved honorable pastor. Wala pa siyang nagawa. Kaya patuloy siyang gumagawa, sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Katulad ni Abraham. Inutusan ng ating mahal na Panginoon, nag-sacrifice. Yung pinakamahalaga sa kanya, hiningi ng mahal na Panginoon, yung kanyang anak na si Isaac. I-offer doon sa Mount Moriah. Hindi nag-alinlangan si Abraham, inialay niya, ini-offer niya sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ano ang hiningi ng ating mahal na Panginoon para sa mga totoong umiibig sa Diyos at nais sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon?
i-offer mo yung bagay na mahalaga para sa iyo. Amen. I-offer mo ang lakas mo para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating lakas, mga minamahal, yung nariyan ang kasiglahan mo, nandun yung enthusiasm spirit mo, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, yung dedicated spirit mo, i-offer mo sa mahal na Panginoon. Ang oras natin, laging dapat ang Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron kang oras para sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. At dapat, mga minamahal, i-offer natin yung buhay natin. Yung buhay natin na nanggagaling sa mahal na Panginoon, araw-araw, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Kuya, kung isipin natin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, how many percent ang dapat na sundin mo na kalooban ng Diyos? Hindi 50%, hindi 70%. Dapat 100% and above. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, without any condition, mga minamahal, dapat hindi ka humihingi, nag-iisip ng kondisyon. Susunod ka lamang sa kalooban ng Diyos kapag ikaw ay pagpapalain. Ano man ang mangyari sa buhay natin, alam natin, if you will obey the will of God, blessing, protection will always follow you. Lagi kang iingatan ng mahal na Panginoon. Laging nariyan ang pangako ng Diyos. Sapagat sabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay masunuring anak ng Diyos, you will eat the good of the land. If you are willing and obedient. Kaya nga, napaka-pinagpala po natin. Dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, ng ating beloved honorable pastor, our beloved honorable assistant pastor, beloved Almeida children. Laging ilapit ang ating sarili sa mahal na Panginoon. There is no such great joy. Wala na tayong pinakamahalagang kayamanan, kagalakan, masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. From the best that we can do, from the best that we can be. Yan ang nais ng mahal na Panginoon. Umawi tayo at magpuri sa ating mabait na Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit mayaman ang pag-ibig at pagmamahal ng ating mahal na Panginoon para sa atin pong lahat. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa awiting, draw me close to you. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Lagi nating sundin ang nais at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa bawat araw na dumarating sa buhay natin, ang mga tunay na mga pinagpalang mga anak ng Diyos ay ang sumusunod sa nais at kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah! To hear you say that I'm free. You are my desire. No one else is good to you. 'Cause nothing else can take you away.
lay it all down again to hear you say that I prefer. You were my desire. No one else will do. Ano, Panginoon? Maraming salamat. Napakabuti mo po sa aming mga buhay, O Diyos. To feel the warmth of your help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Hallelujah! Kami natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ang aming kailangan, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Hallelujah! Sa'yo'y Palakpakan po natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat aming dakila Diyos sa iyong napakatamis na presensya. Mahal
mahal na Panginoon, salamat. Dahil kayo may iyong kinahabagan, hindi kami karapat-dapat. Ngunit narito kami, mahal na Panginoon. Dahil sa lahat ng mga kabutihan mo, ang dakila mong kahabagan, natutunan naming ibigin ka, sundin ang nais at ang iyong kalooban. Dahil sa mga pagpapagaan, panalangin ng aming beloved parents in the Lord, aming mahal na Pastor. Salamat aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat na Diyos. Salamat. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal sa mga sandaling ito tayong lahat. Magkaisa po tayong manalangin para sa lahat po ng ating mga kahilingan at pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kung meron po kayong mga problema, may mga karamdaman, anuman ang ating hinihiling at dinadalangin sa ating mahal na Panginoon, sampalatayanan po natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos po ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagtitiwala at nananalig. Sa lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, bukas lagi ang pinto ng langit para ang ating mga problema ay lutasin ng mahal na Panginoon. Mga karamdaman ay katagpuin ng Diyos sa imalang kapamaraanan, kagalingan, ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga beloved brethren, minamahal, sama kayo naroon sa mga sandaling ito, mga beloved webcast viewers. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kung kayo po'y nanghihina, ang mahal na Panginoon magbibigay lakas. Kung kayo nasa mga banig na karamdaman, nasa mga pagamutan, pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon sapagkat siya ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Dumirinig ng ating mga dasal at mga panalangin. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulong, singkaumay ko sa anong karamdaman, i-rebuke po natin in the mighty name of Jesus. Isipin natin, tayo po, minamahal, ay nilihan sa ating beloved pastor. Tayong lahat ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved honorable pastor. Narito ang iyong mga anak, buong pagpapakumbaba kami sumasamo. Humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkamali, nagkasala, ipagkaloob mong katugunan sa mga panalangin. Ang iyong mga anak may mga karamdaman, pagalingin mo sila, may bagit na mga problema, natusin ang kalang mga problema, mga nanghihinay, palakasin, ang mga nasa mga banig na karamdaman, nasa mga pagamutan, mabag ka sa kanila, pagalingin mo, pagkaloob ang katugunan sa bawat mga pangailangan ng mga anak. Aming partuloy, araw-araw na panalangin, ng kinipisalamatan, iba yung kalakasan, kalusugan, mabang buhay, pagkaloob sa aming beloved honorable pastor, beloved and mother children of family, masaganang biyaya, pagpapala, ibuhos, mahal na Panginoon, sa bawat mahal na Panginoon, mga anak mo, katugunan ng aming mga dalangin, O Diyos, sa mga sandaling ito, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, goiter, pneumonia, marital problems, carnality, weaknesses, infirmity, sicknesses, cast out from us in the mighty name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, infirmity, sicknesses, cast out in the name of Jesus. Blessed and be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, mga minamahal. At tayo pong lahat ay sama-samang tumayo at bilang pasasalamat po sa ating mabait na Diyos, buong pananampalataya po natin na isigaw po from the top of our voices 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating mga prayers ay tinugon na po ng ating mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng ating beloved honorable pastor. Minamahal, tayong lahat ay sumigaw ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, at lahat po ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila, at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Salamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Maminamahal, darako po tayo sa ating mga announcement at